Susubong adlaw guys, din niyo ko nga magtanom liwat sa ginger o kon luya. So may patubo na kita diri guys nga binhi natin. Ayan siya guys. So tip lang kung magtanom ka mo guys o plano niyo magtanom sa luya, lion niyo guys ang luya nga damo sang mata. Kay dira magtubo guys ang singil sang luya mga kapobre. So yan, naka-prepare na atin inugtanan mga luya. Ito na siya guys. So nilagyan natin ng pinabulok na bagaso ng kahoy guys. So magtanim na tayo mga kapobre. So ayan siya guys. So nga aki ang langit siya butangan sang bagaso mga kapobre. So kinanglan nato butangan sang bagaso para ning bagaso kung mabasa ka ulan. Ayan siya guys. So mabugnaw ni siya para sa luya. Ayan, so ilagyan natin yung ating luya na pinatubo dito guys. So kailangan nakahiga at isure lang natin na matabunan talaga itong may mga tubo na luya guys. So shout out pala kay Ami Kilayko guys kasi siya yung binili lahat ni Ami Kilayko lahat ng harvest natin na luya noon mga kapobre. Ayan siya guys. Ayan. So kailangan itanim natin ito lahat para hindi masayang yung ating binhi na luya. Ayan siya guys. So bakit kailangan na dito ko siya itanim? Dahil nung nagtanim tayo dito sa lupa mga kapobre is hindi maganda yung kanyang tubo. Hindi siya nagkaroon ng maraming laman. Siguro mali yung procedures ko sa pagtanim noon mga kapobre. Kaya ito talagang study natin ito ng mabuti guys. So shout out pala sa mga agriculture student dyan. Ayan, kahit hindi ako agriculture pero marunong po akong magtanim kahit hindi agriculture yung ating natapos sa college mga kapobre. Ayan siya guys. So ito ay isang ano lang ito guys ay under feasibility study pa muna guys. Ayan, pagkatapos nito guys tabunan natin ulit ng ating bagaso. Sa kunin ko lang ito sa tripod yung aking cellphone guys kasi parang nahirapan akong maghawak-hawak ng tripod guys. Ayan, so lagyan natin siya ng bagaso, tabunan lang natin siya mga kapobre. Huwag natin na masyadong kapalan sa pagtabo ng ating bagaso. So make sure lang mga kapobre na yung bagaso na itabo ninyo ay matagal na siyang nakastock guys. Para hindi mainit sa halaman, para yung halaman natin hindi malanta. Ayan. So mas mainam siguro dito guys pag pag magamit kayo ng dayami ng palay. Pasensya na guys kung yung pananalita ko may Ilonggo may Tagalog kasi mayroon tayong mga viewers mga kapobre na Tagalog na hindi daw makaintindi ng Ilonggo dialect mga kapobre, kaya pinipilit natin magsalita paminsan-minsan ng Bughalog. At good news guys, dahil pwede nyo rin po akong i-subscribe sa aking YouTube channel account. Ganun pa rin mga kapobre, Tatak AG Vlog. Kasi nung mga nauna nating YouTube channel ay dinilit natin guys. Kasi marami tayong violation doon. So ayan siya guys, tapos na nating tabunan ng bagaso, tabunan natin siya ng lupa. Tabunan natin siya ng lupa ng konti guys. At pagtapos natin itong tabunan ng lupa, tabunan natin ito ulit ng dahon ng niyog. Para hindi siya hukayin ng manok. Kasi noong una nating tanim mga kapobre, lalugi tayo noon. Kasi nga hinukay at kinain ng manok yung kanyang mga dahon. Kaya hindi nagkaroon ng magandang tubo yung ating luya. Ayan. So itong pinagtaniman ko pala guys ay dati ko itong kulungan ng baboy. So para hindi siya masayang mga pobre,
yung space is tinaniman ko ng luya guys. Ayan siya. So ayan, nakapagtanim na tayo ng luya at dito naman sa kabila, hintayin na nating mabulok itong mga dahon na nilagay natin dito guys para gawin nating organic fertilizer mga kapobre. So please subscribe my YouTube channel Tatake AG Vlog and paki-follow na rin po yung aking Facebook account Tatake AG Real Life Vlog. So nakapagtanim na tayo ng ating luya. Maraming salamat. And that's the story of my life for today's videos. Bye bye!